Tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. At ang ating pag-aaralan ay ang tinatawag na eschatology. Ibig sabihin, the doctrine of the last things. Naniniwala ba tayo na tayo po ay nasa huling panahon? Amen? Hallelujah. Alam ba natin mga minamahal, na isa sa mga tanda sa Biblia na sinabi ng Bible sa aklat ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 3. Ang sabi po doon, in the last days, it is perilous times. Sa huling panahon, ito'y nakakatakot na mga araw. Hallelujah. Pag sinabing nakakatakot, nakakatakot nga ba? Actually, mga minamahal, sa panahon natin, parang yung mga nangyayari, parang normal na lang. Dati-dati, pagka sa church, ang mensahe ay patungkol sa paghahari ng Antichrist, parang iniisip natin yung kahirapan, yung takot na idudulot sa marami mga tao sa paghahari ng Antichrist. Kasi, sipin natin mga minamahal, yung matinding kapighatian na sinasabi sa Bible na walang kapantay. Kahirapan na walang katulad. Kung isipin natin, sinong tao ang makakasurvive na hindi mailalagay sa kompromiso ang kanyang pananampalataya kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay nagugutom na? Hallelujah. Diba? So ngayon mga minamahal, sa ating panahon, parang normal na lang. Diba? Normal na lang nga na narinig natin, napapanood natin sa social media, sa YouTube, na may mga lugar, may mga bansa na may mga tao na ang kanilang paniniwala at ang kanilang Diyos ay walang iba kundi si Satanas. Diba? Pag i-search po natin sa YouTube, Church of Satan, yung mga tao, talagang literal na ang Bible pinupunit nila Pinupunit nila yung Biblia. Kasi ang pinaniwalaan lang nilang Diyos ay wala iba kundi si Satanas. Kaya nga, Church of Satan Di ba, nung araw, narinig natin lagi sa mga kwento, yung mga satanista. Mga kampo ng demonyo, kampo ni Satanas. Hallelujah. Alam ba natin yung mga nawawala na mga tao, na mga bata? Totoo talaga yun. Maraming nawawala. Kaya nga, doon sa Church of Synagogue, yung mga tao na alipin ni Satanas, sila yung mga agent, mga tao na involved sila kay Satanas. Parang ang kanilang kaluluwa ay nakasanlala kay Satanas.
Kaya ginagamit sila, no? At nung time sila po ay ma-deliver sa ganong kalagayan, ipinapahayag nila, pinapatutuo nila sa marami mga tao, no? Mga minamahal na literal na sila ay nagkakaroon ng meeting, no? Sa gitna, sa pusod ng karagatan. Isipin natin mga minamahal, tao yan, ha? Ngayon, sa natural na kaisipan natin bilang tao, maaaring mahirap paniwalaan. Pero sa mundo na ating ginagalawan, mga minamahal, tandaan natin, mayroong labanan na nagaganap between good and evil. Diba? Between God and Satan. Kaya nga, sabi ng Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 6, we wrestle not against flesh and blood, but against powers. Nandyan pa kayo? Against the principalities of the air. So, ang kalaban natin, mga minamahal, hindi natin nakikita. May kapangyarihan. Si Satanas, na nagpukontrol ng principalities. Pag sinabing principalities, mga minamahal, yung kalawakan natin. Hallelujah. Kaya nga, ngayon, ang isa sa mga napaka-epektibong armas at weapon ni Satanas na ginagamit, social media. Andyan pa kayo? Hallelujah. Alam ba natin mga minamahal, sa pamagitan ng social media, ang lahat ng mga programa ni Satanas ay nakakapasok, nakakapenetrate hanggang sa mga anak ng Diyos. Kaya ang lahat ng kasamaan ay nandyan. Nandyan pa kayo? Nandyan pa tayo? O aware ba tayo sa mga bagay na nangyayaring ito? Hallelujah. Kaya nga, marami mga kabataan ngayon through social media, sa pamagitan ng kanilang napapanood, may mga kabataan, pag napagalitan, pag nasirmona ng magulang, mga minamahal, ano nangyayari? Nagpapakamatay. Bakit? Sa pamagitan ng kanilang napapanood. Nandiyan pa kayo? Ay mga bata ngayon kahit bata pa lang, ay babad na sa cellphone. Babad na sa gadget. Mas magaling pa nga sila sa atin Alam ba natin yon? Hallelujah. Kaya nga, tanda po natin, ang technology ay pwede nating gamitin sa mabuti, pwede rin sa masama. Pero lahat ng mga bagay na yan, na ginawa ng tao, tandaan natin mga minamahal, ang purpose talaga niyan para dayain ang tao at ilayo sa Diyos. Hallelujah. So isipin natin mga minamahal, kaya ang tao, may mga tao na, dito lang ako sa bahay magsimba. Kasi mayroon namang YouTube Manood lang ako, magsimba, kapagsimba na ako tinuturuan ang tao na maging tamad. Hallelujah. Tinuturuan ang tao na manatili nila sa isang lugar, ayaw pumunta sa isang lugar para magsakripisyo ng kanyang lakas. Hallelujah. Para makapaghandog ng buhay sa atin pong Panginoon.
Kaya nga, isa sa mga tanda, mga minamahal, sa Biblia na patungkol sa huling panahon ay ang nakakatakot na mga araw, sabi ni Pablo. Hallelujah. Sa pag-aralan po natin ang mga bagay na yan. Ngayon, hallelujah, sa doctrine of the lasting. Hallelujah. Sabi diyan, eschatology comes from two Greek words. Hallelujah. Una, sabi yan, ikatos, meaning last, and logos, which means subject matter. Yan. Sa eschatology. Peter on the day of Pentecost declared that the Spirit outpouring fulfilled Joel's prophecy concerning the last days. Yan po ay sa Acts chapter 2 verse 16 up to 21. Sino po na nakabasa at nakaalala? Nang si Pedro ay mag-preach ng gospel, ng mabuting balita tungkol sa ating pong Panginoon, bumaba ang Espiritu ng Panginoon. At ang mga tao, ang mga bata, matanda, ay nagsalita sa iba't ibang wika. Ang sabi ni Pedro, ngayon natupad ang sinabi. Natupad ang sinabi. Ibig sabihin, yung sinabi, yung prophecy, pahayag ni Propeta Joel. Hallelujah. Na pagkakalooban ng Espiritu ng Diyos ang lahat ng laman. Bata, matanda. Hallelujah. Kaya nga, yun po tinatawag na Pentecostes, bumaba ang Espiritu ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Ngayon, ano po? Ang mga bagay na nakapaloob sa pag-aaral tungkol sa huling mga araw o panahon ay tinatalakay po dito, mga minamahal, yung tinatawag na kamatayan. Kamatayan. So, siyempre, maraming mga tao, pagka ang pinag-usapan ay kamatayan, ay parang ayaw nila. Pastor, pangpatay lang na topic yan eh. Hallelujah. Ano gusto natin? Saka tayo pagmensahe ng kamatayan, pag may patay lang? Hindi ba natin alam na pinakamagandang paksa ay kamatayan? Nang sa gayon tayo mga buhay, ay makapaghanda? Amen po ba? Amen. So, tanong, handa ba tayo? Kung sakaling dumating ang kamatayan. Hallelujah. So, mga minamahal, ano po? Sinasabi sa salita ng ating pong Panginoon, the scriptures speak of three kinds of death.
Una, physical death. Pangalawa, spiritual death. Hallelujah. And the second death or eternal death. Ayan. Siyempre, una, talakayin po natin ang tinatawag na physical na kamatayan. Hallelujah. Bagamat, ito pa yung nakapaloob sa tatawag na doctrine of the lasting. At ang kasunod po nito, mga minamahal, ay yung nangyayari ngayong kaguluhan. Nangyayaring gera. Alam niyo, yung gera sa gitnang silangan sa Middle East, yun ang inaabangan ng maraming mga ngaral, maraming mga scholar ng Biblia. Bakit? Sapagkat pag ito'y naganap at nangyari, kapatid, mga minamahal, magalak ka na. Bakit? Malapit na tayo doon sa hangganan. Amin po. Kapatid, mga minamahal, no? Hallelujah. Bagamat siyempre, may takot sa puso natin. Pero, tayo bilang tao, wala pa tayo magawa. No? Bakit? Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun talaga mangyayari. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kailangan nating maging handa. Hallelujah. Bakit? Anumang oras at sandali, mga minamahal, pag pinahintulutan ng ating pong Panginoon na maganap ang mga bagay na ito. Isipin po natin, mga minamahal, may prophecy sa Biblia na sa panahon, sa huling mga araw, sa huling panahon, 1/3 na population ng buong mundo mamamatay. Pagka dumating na yung panahon ng gamitin ng mga bansa na mayroong mga nuclear at gamitin nila ang kanilang armas, sinong tao ang tatagal? Ay di bali kung robot tayo. Nandyan pa kayo? Di bali kung ang katawan natin ay robot. Hallelujah. Mga minamahal, computerized. Hindi. No? Isang pindot lang, mga minamahal, maraming tao, maraming buhay ang mawawala. Di ba? Yung mga pagpapakawala ng mga missile sa Iran, matapos na mamatay yung Prime Minister ng Iran, kanilang Supreme Leader, nung tinamaan ng missile ang isang eskwelahan, ilan ang namatay? 60? 80? Ha? Diba? Sa eskwelahan yun. Mga inosenteng mga tao. Walang kamalay-malay. Ngayon, isipin natin, kahit saan lang pinupuntira ng Iran. Yung mga bansa na alam niya na kaalyado ng Amerika at Israel, tinitira niya. Hallelujah. Kaya pag dumating ang panahon, at pinahintulutan ng ating pong Panginoon na maganap kung ano ang nakasulat sa Biblia, wala tayong magawa. At kailangan nating maghanda. Diba? Sabi nga ni Propeta Amos sa kanyang sulat, Amos chapter 4, verse 12, prepare to meet thy God. Amen. Maghanda ka, ihanda mo sarili mo
Bakit? Darating ang ating pong Panginoon. Darating si Kristo. Kailangan natin maghanda. Amin po ba? Ngayon, siyempre, hindi lang naman yun eh. Hindi lang yung kaguluhan ang dapat ay paghandaan. Kasi ang kamatayan, iba-ibang dahilan yan eh. Diba? Buti kung mamatay tayo sa isang normal na kamatayan, ayos lang yun. Hallelujah. Ay, sa huling panahon, lalo na yung mga bansa na walang Kristo sa puso, na pwedeng magpakawala ng kanilang mga armas nuklear. Hindi nila iniisip kung sino at ilan ang mamamatay. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, nakakatakot na mga araw sa huling panahon. Nandyan pa kayo? Minsan, marami pa tayo mga iniisip. Marami pa tayong pinaplano sa buhay. Pero hindi ko sinasabi, tumigil kayong magplano. Tumigil kayong gumawa. Hallelujah. As long as na kaya nating gumawa, magtrabaho tayo. Unless talagang wala tayong pagkakataon, ay di, anong gawin natin? Hallelujah. Kung ano ang nandyan. Yun na lang. Hallelujah. Pero sabi ng Bible, physical death. Physical death is the separation of the soul from the body and constitute the transition from the visible world to the invisible. Transition. Paglipat. Mula sa nakikita patungo sa hindi nakikita. Visible world. Dito tayo magkakasama. Kumbaga, nakakamayan mo ang iyong kapwa, ang iyong kapatid. Pero, hindi natin alam mga minamahal. Ang mga panahon na itinakda ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Amen? Kasi nga, di ba, ngayon, ay kita natin, ang isang tao, ang ating kapwa. Maya-maya, balitaan mo, namatay na pala. Di ba? Kaya nga, hindi sinabi sa Biblia, hindi sinabi ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Sapagkat ang kamatayan ay itinakda ng ating Panginoon. Amen? Pisikal na kamatayan. Bakit? Anong dahilan ng kamatayang pisikal ng tao? Anong naging dahilan? Sa Biblia, kamatayan. Ang kamatayan pisikal ay resulta ng pagsuway ng kasalanan ng tao. Amen? Amen po ba? Nabasa ba sa Biblia na ang tao na nilikha ng ating pong Panginoon nung sa kalagayan ng tinatawag na dispensation of innocence, ang tao po ay walang kamatayan. Bakit? Hindi pa sila nagkasala eh. Hallelujah. Di ba? Wala pa, hindi pa nakapasok ang kamatayan. Bakit? Ang tao ay hindi pa nagkasala.
pumasok ang kamatayan nung si Adan at si Eva ay nahulog sa pagkakasala. Hallelujah. Diba? Kaya nga, mga minamahal, ito po, ang pisikal na kamatayan sa Biblia ay paghihiwalay ng kaluluwa sa kanyang katawan. Paghihiwalay, pisikal na kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. So, ibig sabihin, may katawan tayo. Amen. Amen. May katawan ba tayo? Yan ay pisikal. Hallelujah. Pag dumatay ang kamatayan, yung kaluluwa, hihiwalay sa ating katawan. Kaya nga, ang physical natin, physical body, ay may iwang patay. Bakit? Humiwalay nga eh. Hallelujah. Kaya nga, pasalamat tayo. Pagtulog natin sa gabi, kinabukasan, nagigising ka pa. Amen? Napasalamatan ba rin si Lord? Hallelujah. Diba? Natulog ka. Hindi mo alam kung kinabukasan, magigising ka pa eh. Alam ba natin yon? Pag natulog tayo, kinabukasan, magigising ka pa? Kapatid, wala nang nakakaalam. Na? Pag nagising ka kinabukasan, grasya ni Lord yan. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Bakit? Binigyan ka pa niya ng isang araw para mabuhay. Hallelujah. Kaya nga araw-araw kinakailangan ang sarili natin, ang buhay natin ay ikinukumit natin kay Lord. Bakit? Grasya ni Lord ang buhay na mayroon ka. Yung hininga mo, biyaya ng Diyos yan. Hallelujah. Kaya nga, habang may pagkakataon pa tayo, ngayon may buhay tayo, may lakas tayo, mayroon tayong magagawa, marami pa tayong magagawang bagay na mabuti. Hindi lang sa sarili natin, kundi bagay na mabuti sa mga tao, lalo na sa ating pamilya. Amin po. Hallelujah. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen. Gawin natin ang mga bagay na nararapat na ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Pag namatay ka na, namatay na tayo, wala ka nang magagawa. Kahit anong gawin natin, wala ka nang magagawa. Kaya nga, ang buhay na mayroon tayo, gamitin natin ang ating lakas. Gamitin natin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti sa mga taong malapit sa atin, sa mga taong nakapalibot sa atin, sapagkat pag tayo ay kinuha na ng Diyos, humiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan, wala na tayong magagawa. Kahit ano pang gawin natin. Bakit? Ang buhay natin dito, pagsasana yan sa buhay na darating, na ipinangako ng atin pong Panginoon. Amen? Sabi ng isang businessman, bata pa, na at the age of 22, sabi niya, naging milyonaryo na siya. Isipin natin, 22 anyos, milyonaryo. Ngayon, ang edad niya ay alas 45 years old na. Sabi niya,
nung siya ina-interview, sabi niya, ang lahat ng yaman o pera na mayroon siya, baliwala kung wala ang iyong pamilya. Ano mo ang kayamanan? Wala naman ang iyong pamilya. Nandyan pa kayo? Ibig sabihin, ang pinakamahalagang kayamanan sa kanya, hindi yung kanyang mga magagarang sakyan, hindi yung magandang bahay niya, hindi yung magandang buhay na mayroon siya, hindi yung maraming pera na mayroon sa bangko, kundi ang kayamanan niya, sabi niya, ay ang aking pamilya. Tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kinoconsider ba natin na ang ating pamilya ay kayamanan natin? Amen? Kapatid, mga minamahal, no? Pag ang ating pamilya ay nadala natin sa atin pong Panginoon, sa paanan ng Diyos, kapatid, darating ang araw, korona natin sa langit yan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang buhay na mayroon tayo ngayon, ang lakas na taglay natin ngayon, gamitin natin at gawin natin ang pinaka-the best na bagay na mabuti sa ibang tao, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Pag tayo'y nawala, kapatid, mga minamahal, maaalala nila ang lahat ng mga bagay na mabuti na ating nagawa. Hindi yung pag namatay tayo, magpapasalamat pa sila. Ay, salamat. Diba? Isipin nyo yun, mga minamahal. Pagka hindi maganda ang ating ipinakita at itiyanin, hallelujah, sa ating pamilya, sa ating kapwa, maalala nila yun. Yung mga bagay na hindi maganda na ating ginagawa. Kaya nga, sinasabi sa Bible, sa aklat po ng Ecclesiastes na matalino ang isang tao na naghahanda sa kamatayan. Matalino ang isang tao na naghahanda sa kamatayan. Mangmang ang isang tao na ang pinaghahandaan ay puro kasiyahan. Ano po? So, ibig sabihin, mga minamahal, ang kamatayan dapat pinaghahandaan ayon kay Haring Solomon. Amen? Hallelujah. Dapat pinaghahandaan. Anong paghahanda ang ating ginagawa? Siyempre, bilang mga Kristiyano, inaayos natin sarili natin. Amen? Inaayos natin puso natin. No? Kung mayroon tayong galit, alisin natin yan. Kung mayroon kang sama ng loob, alisin mo yan. Nandyan pa kayo? Alisin natin. Mabigat sa buhay yan. Pag may sama ka ng loob, may puot ka sa iyong kapwa. Kapatid, magkakasakit ka sa puso. Pag inatake ka, sa puso, diretso ka. Diba? Pag may dala-dala kang kasalanan sa sarili mo, hallelujah, ikaw din magsasuffer niyan. Andyan pa kayo? Kaya nga tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon, na alam natin ang katotohanan ito na ang tao ay may hangganan ng buhay. Maraming mga taong nabubuhay ngayon, hindi na inaalintana ang sinasabing kamatayan.
Ang alam lang ng mga tao, basta nabuhay sila. No? May kinakain sila, ayos lang. Pag namatay, at least busog daw sila. Nandiyan ba kayo? Ha? Kaya ang tao, pinaghahandaan araw-araw, pagkain. Para pag namatay, tapos na. At least, busog ka naman. Diba? Kaya may mga taong namamatay na hirap sa buhay. Ang tao daw na namamatay na gutom ay nakanganga. Bakit nakanga? Ay gutom eh. Alam niyo, nakita kayong tao namatay na gutom? Ha? Meron kaming pinuntahan na patay. Kami sa Mindoro pa. Sabi ng anak, Pastor, patay si tatay. Punta kami doon. Sa bahay nila. Ari, talaga naman. Kahabag-habag ang kalagayan. Yung matanda, nandun sa silong ng bahay. Ay tag-ulan pa, malamig. So, inisip namin, yung matanda namatay. Hindi sa ano pa man, sa anumang karamdaman, kundi namatay sa gutom. Siyempre, yung mga anak naman, mga apo, walang ginagawa. Nandun lang, nakatambay yung mga anak. Yung manugang, nandun lang din. Kahit na anong sabihin mo, Brad, total, maluang naman lupa mo, magtanim kayo. Tanim nyo ng gulay, palibot ang bahay nyo. Kahit pa paano, mayroon kayo makain. Ay, dami akong tanim, Pastor, sa bundok. Dami saging doon eh. Kakay, wala ka talaga magawa. Sabi nga, may mga tao talaga, may mga kapatid na kahit anong advice mo, kahit anong sabihin mo na mabuti sa kanya, lagi siyang may rason. Kita mo naman, hirap na hirap ang buhay. Pero may lupa. Ang problema sa tao, pag ang sakit, hindi sa anumang sakit, kundi sakit sa tuhod. Ang sakit sa tuhod? Katamaran. Sa Bisaya yan, ay masatuhod yan. Pag ang tao'y tamad sa Bisaya, sa Mindoro, ang tawag, ang interpretasyon ng marami, pag may satuhod ka, ibig sabihin, tamad kang tao. Andyan pa kayo? Kaya huwag kayong patamad-tamad ha, mga kapatid. Amen? Para hindi kayo bansagan ng iba na may satuhod. Bakit? Pag namatay ka, sa katamaran mo, pag namatay ka, nakanganga. Kako, Brad, anong gawin natin dyan? Pastor, kuha ka ng damit. Talian natin. Ginawa ng kapatiran, tinalian. Para tumikom yung bibig. Pwede pala yun. Kasi nakanganga eh. Ang tao pala pag... ang tao pag namatay na gutom. Kaya, tama yung kasi... pag namatay ka sa gutom, nakanganga eh. Hallelujah. Sa alam niyo mga minamahal, kaya ang kamatayan na maganda, hingin natin kay Lord. Lord, sana pa ako namatay. Magandang kamatayan. Nandiyan pa kayo? Alam niyo si Binan, si tatay ni Pastora, si tatay. Noong namatay, kaalis lang ni na Pastora at ni Paige sa Udjongan. Meron kaming mission sa Kaluya. So, sabi ni Pastora kay nanay, magpaalam pa daw sila. Sabi naman ni nanay daw, ay wag na magpaalam. Kasi si Binano na lalaki,
Parang nag-uulyani na. Pero sa karamdaman na iniinda, sumasakit yung panga niya. Kaya nung kami sa Mindoro, pag dumalo yun, minsan bigla na lang nganga. Kasi mayroong ugat na hindi naman matrace ng doktor kung saan galing yun So mayroong ugat na nagkukos na talagang sumasakit, kumikirot yung panga niya. Hanggang sa yun, naging dahilan na nanghina. Maraming taon nagsuffer. So, nung nakaalis na si Faith at si Pastora, ilang kwan lang yata yun, pagdating sa Oriental, dinala sa ospital. Ay di nung gabi, sabi daw si Binan na babae, nanay. Siyempre, binabantayan ni Binan, ni nanay yung si tatay sa ospital, kasama yung pamangkin. So, ayos naman daw. So, nung siguro malalim ng gabi, sabi daw ni Binan na babae, ni nanay, sa pamangkin niya, tingnan mo si uncle mo, ayos na siguro para hindi man gumagalaw. Sarap daw ng tulog tingnan mo si uncle mo, ayos ang tulog. At nilunapitan doon ng pamangkin, ay auntie, patay na si uncle. Hallelujah. So, kumbaga, akala ni Nana, ni Binan na babae, natutulog pa. Yun pala, patay na. So, alam niyo mga minamahal, may mga kamatayan na ayos na pagkamatay. Hindi yung mamamatay ka na lang ay, kumbaga, nagwawala ka muna bago ka mamalagutan ng hininga. Di ba? May mga tao nga, naupo lang Di na malaya ng pamilya. Patay na. Alam niyo, kasi may mga taong yung mapupugto ng hininga, talagang inaagaw-agaw pa parang nagwawala. May mga bagay pa na hindi tama sa kanyang buhay. Alam niyo, kaya nga sa kamatayan, kung may mga bagay na hindi tama, ayusin natin habang malakas tayo. Amen? Kung may mga tao at mahal ka sa buhay na hindi mo kinakausap ng matagal, pagkausapin mo. Amen? Hindi yung pag namatay, saka pa lang kausapin, hindi ka na marinig doon Di ba? May mga ganyan. Ay, patawad. Di ba? Paano ka patawad? Patay na ngayon Kaya nga mga minamahal, ang kamatayang pisikal bunga ng kasalanan ng tao ni Adan at ni Eva, damay tayong lahat. At ang kamatayan, mga minamahal, ay walang pinipiling edad. Amen? Hallelujah! Walang pinipiling edad. Kasi, di ba, may mga namamatay sa aksidente. May mga bata na nakagat lang ng kung ano, namamatay. Hallelujah! May mga kabataan sa sobrang paggamit ng gadget, namamatay. Bakit? Apektado ang kanilang mga utak. Sipin niya mga minamahal, may mga kabataan. Mga bata ngayon, batang-bata pa, may mga sakit sa bato. Bakit? Paano nga? Hindi na makakain. Hindi na makainom ng tubig. Di magkasakit ka talaga sa bato? Nandiyan pa kayo?
Kaya nga mga minamahal, na, tayo bilang mga anak ng atin pong Panginoon, ang kamatayang pisikal dapat paghandaan natin. Amen. Na? Bakit? Yan yung panahon, pag namatay tayo, automatic kaharap tayo kay Lord. At lahat ay ipagsusulit natin sa Kanya. Hallelujah. Ano po? So, sabi dito mga kapatid, for the believers, it marks his entrance into paradise and into the presence of Christ, Jesus. 2 Corinthians chapter 16, verse 22 and 23. Matthew chapter 10, verse 28. Ang kamatayan daw po sa mga believer ay pagpasok natin doon sa paraiso, sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Okay, kami 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Verse 5. At chapter 5. Sabi, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God own house, not made with hands, eternal in the heavens. Hallelujah. So, ano po? Ibig sabihin, pag nasira yung tahanan natin, yung katawang lupa natin. No? So, ang sabi doon, mayroon tayong tahanan sa langit. Amen. Kaya nga, mayroong katawang panlupa, mayroong katawang panlangit. Amen po ba? No? Ito katawang panlupa. Dito lang sa lupa to. At ang katawan na mayroon ka ngayon, hindi yan magmamana ng langit. Hindi yan pupunta sa langit. Bakit? Ang atin pong Panginoon ay mayroong nakalaang tahanan. Mayroong nakalaang katawan na para sa langit. Tawag po natin sa ibang salita ay uncorruptible bodies. Amen po. Isang katawan na akma sa langit. Isang katawan na hindi namamatay. Katawan na hindi naapektuhan ng karamdaman. Kaya nga, pagka may mga namamatay at pinopost, sabi ng nagpo-post ay, sabi doon, no more pain. Wala na daw sakit. Wala nang hapdi. Wala nang kahirapan. Wala nang pag-iyak. Tama sa Biblia. Di ba?
Pag namatay ang tao, wala nang karamdaman. Hello? Bakit? Ang karamdaman sa lupa lang. Amen po? Hallelujah. So nakalagay doon, rest in peace. Ang tanong mga minamahal, totoo nga kaya na ang tao pag namatay ay nakapagpahinga na? Hallelujah. No? Totoo kaya na talagang siya ay nakapahinga? As sa Biblia, pag ang tao namatay na hindi karapat-dapat at makasalanan na namatay hindi nakapagsisi, walang kapahingahan. Nandiyan pa kayo? Walang kapahingahan. Hallelujah. Totoong may kapahingahan ang kamatayan kung ang isang tao na namatay ay mayroong totoong relasyon at kaugnayan kay Kristo. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Bakit? Sapagkat ang mga namatay na matuwid, sabi ng Biblia, saan? Papasok sila doon sa paradise, sa paraiso. At sino ang nandun sa paraiso? Walang iba kundi ang mga anak ng Diyos kasama si Kristo. Amen? Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, doon sa isang pusakal na kriminal na nakiusap sa kanya, Panginoon, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Ngayon din. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Kaya nga mga minamahal, napaganda ang kalagayan ng mga taong namatay at mamamatay na totoong naglilingkod sa atin pong Panginoon. Bakit papasok ka? Makakapasok ka doon sa paradise kasama ng ating Panginoon? Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, dumaraing ang tao. Hallelujah. Bakit? Itong ating tahanang panlupa ay napiktuhan ng karamdaman, kaya dumadaing ang tao. Nasisira. Pero sabi ng Biblia, mayroon tayong tahanan sa langit. Hindi ginawa ng tao. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Sa Matthew chapter 10, verse 28. Pakibasa nga. Matthew chapter 10, verse 28 sa Tagalog. Yan. Huwag doon nating katakutan ang pumapatay ng katawan. Hallelujah. So, ito katawan. Huwag daw nating katakutan. Katawan lang yan eh. Ang higit na katakutan natin, ang Diyos na may kakayanan. Na magparusa sa ating kaluluwa. Saan? Doon sa impyerno. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, pag ang tao'y namatay na wala kay Kristo, walang ganap na kapahingahan yan. Bakit? May kaparusahan ng Diyos eh. Saan? Sa impyerno.
Ang impyerno, ang apoy doon, ang sabi ng Biblia ay walang kamatayan. Hindi namamatay ang apoy. Kahapon, di ba kahapon sobrang init? Ewan ka lang ngayon. Narinig ko doon sa kapitbahay namin sa kabila. Ang init. Parang sa impyerno. Parang sa impyerno daw. Alam nga na sasabat ako. Narinig ko lang eh. Parang sa impyerno. Alam niyo, ang tao kahit walang Kristo sa puso, alam din nila may impyerno. Pero hindi nila binibigyan ng pagkakataon para ang kanilang buhay ay mapunta sa langit. Kaya, siyempre kung siguro sa akin sinabi, hindi sagot ako, pero narinig ko lang sa kapitbahay sa nagkakwentuhan at ibang tao. Sa alam niyo mga minamahal, ang tao pag namatay physically at hindi nakapagsisi ng mga kasalanan, walang ganap na kapahingahan. Bakit? Walang kamatayan ang impyerno. Walang kamatayan ang apoy. Hallelujah. Diba? At yung kaluluwa ng isang taong namatay, yun ang magdurusa sa impyerno. Isipin natin, ang apoy hindi namamatay. Ang kaluluwa ba namamatay din? Di ba hindi rin? Nandiyan pa kayo? Yung kaluluwa natin, hindi yun namamatay. Kaya nga, pagka yung kaluluwa ng isang tao na humiwalay sa kanyang katawan, na hindi nakapagsisi, mga minamahal, yon ang ibubulin ng Diyos doon sa impyerno. Hindi namamatay ang kaluluwa, yung apoy hindi namamatay. Uod nga sa impyerno, hindi na namamatay eh. Hallelujah. Diba? Kaya nga, meron akong nabasa na nakalimutan ko lang yung scientist, pangalan niya. Siya po ay Russian scientist na pinunduhan niya $1,000,000 para lang maghukay sa ilalim ng lupa. Ang purpose ay tuklasin kung ano ang nasa ilalim ng lupa. Hallelujah. So, nung mahukay nila kung ilang kilometro sa ilalim ng lupa, hallelujah, ang lumabas ay usok guys ng lupa. Ang ginawa nila, nilagyan ng mga instrumento, hinulog doon sa butas. Alam niyo, ang narinig ng mga tao sa itaas, maraming tinig, maraming boses na dumadaing, naghihirap doon sa ilalim ng lupa. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, maring kung yun ay totoo, so ibig sabihin, mga minamahal, posible na ang impyerno sa ilalim ng lupa. Ano bang nasa ilalim ng lupa? Sa gitna ng mundo. Yung puso ng lupa. Di ba, ayon sa science, may apoy. May apoy sa ilalim. Sa pinakapuso ng lupa. Kapatid, kaya nga may mga bulkan eh. Pag sumabog ang bulkan, ano ang amoy ng lumalabas sa bulkan? Di ba, sopre? Di ba may mga lugar ka sa Japan eh?
Japan ba gayon? Nakita ko sa YouTube eh. May mga lugar doon na yung crater ng bulkan na umuusok, ang ginagawa ng mga nagmimina, alam minimina nila doon? Yung sulfur na lumalabas doon sa bulkan na kulay dilaw, kinukuha ng mga tao. May mga minero pupunta doon sa pinakababa, no? Pinakailalim, malapit sa bunganga ng bulkan, doon sa lumalabas na usok, mayroong nabubuo doon ng mga sulfur. Hallelujah. Ang impyerno, mga minamahal, na? Ang impyerno, ano po ang kwan doon? Asopre. Di ba? Asopre mainit. So yung sulfur, ginagamit din yon na mga panghalo sa mga sabon, sa mga gamot-gamot, na? Para sa kailangan ng tao. Pero alam niyo mga minamahal, kung paniwalaan natin yung mga scientists na tumutuklas, posible nga na ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Hallelujah. Pero isang bagay katotohanan sa Biblia, totoong may langit at totoong may impyerno. Amen? Amen. Hallelujah. Bakit sinasabi sa Biblia yan? Kaya nga, totoo din na ang tao ay may hangganan ng buhay at may kamatayan na kailangan na tayo po ay maging handa. Bakit? Ito lang ang pagkakataon na mayroon tayo sa buhay nating ito para mapaghandaan natin ang ating pagharap sa atin pong Panginoon. Kaya nga, pag-pray tayo. Ngayon pa lang, ang panalangin natin, Lord, kung dumating ang panahon ng kamatayan sa akin, maayos na kamatayan. Panatag na kamatayan. Masaya tayo na aalis sa mundong ito. Kapatid, mga minamahal, kahit si Pablo nga eh. Diba? Si Pablo, ninais niya. Kaya nasabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Mas gusto ni Pablo mamatay eh. Bakit? Ay makasama na niya ang Panginoon at matapos na ang lahat ng kahirapan na kanyang naranasan. Di ba? Sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero, kapatid, mga minamahal, tama si Pablo. Ang kamatayan sa mga anak na naglilingkod sa Diyos, hindi kalugihan, kundi ito'y pakinabang. Hallelujah. Glory, glory to God. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Pansamantala tayo po'y magtatapos sa ating pong pagsang pinag-uusapan ngayon pong umaga. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Glory, glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mananalangin. Amen. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Ama naming Diyos na mapagpala, Lord, salamat sapagkat sa maikling panahon, binigyan mo kami ng lakas at buhay. Taniwala po kami, Panginoon, na sa buhay na taglay namin, laging mayroon kang magandang plano
sa bawat sa pusa amin. Panginoon, ngayong umaga, kung may mga bagay man na hindi ayos, hindi karapat-dapat sa aming mga buhay, sa aming mga puso, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat sa amin na baguhin ang aming kaisipan. At maituon namin dakilang Diyos ang aming pananaw sa mga bagay na panlangit. Sapagkat ang mga bagay na panlupa ay pansamantala lamang. Lord, salamat sa iyo mga salita. Totoo, Panginoon, na sa tahanan na mayroon po kami sa aming katawang lupang ito, may mga pagdaraing, bunga ng karamdaman, kahirapan. Subalit, salamat, Panginoon, sapagkat sa piling mo ay mayroong tahanan kang inilaan para sa iyong mga anak. Kaya nga po, dakilang Diyos, ngayon pong umaga, dalangin ko nga po, dakilang Diyos, patuloy na ikaw pa ang magbigay ng liwanag sa mga bagay na ito na amin pong napag-aralan sa po sa amin upang magkaroon kami ng ganap na pagtitiwala sa inyo. Magkaroon kami, Panginoon, ng ganap na pagtatalaga ng aming mga sarili. Sa araw-araw naming buhay, anuman ang mangyari, dakilang Diyos, Lord, nakahanda kami sa aming pagharap sa inyo. Subalit, kung kami ay patuloy pa na bigyan mo ng lakas at buhay, Lord, magawa namin at sundin namin lagi ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga bata. Ingatan mo ang mga kabataan, ang mga magulang. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga gagawin sa araw na mga darating sa aming buhay. Sa namin tinatalaga ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon at magandang tanghali sa bawat isa.